Niloko ka sa buong buhay mo tungkol sa ehersisyo. Sabi ng lahat, maglakad ka lang para maging malusog. Pero isang pag-aaral mula sa University of Missouri ang nagpatunay na ang mga seated exercises ay 27% na mas epektibo kaysa paglalakad lang. Ang paglalakad ay mainam sa puso pero hindi nito kayang pigilan ang paghina ng iyong kalamnan. Narito ang 5 simpleng galaw na magpapanatili ng iyong lakas, kalayaan at sigla. Ika-5 ehersisyo, seated calf raises. Ang unang pagkakamali na nakikita ko sa halos lahat ng pasyente kong mahigit 60 anyos ay ang pagbaliwala sa kanilang mga binti, partikular sa ibabang bahagi nito. Madalas nating isipin na ang paglalakad ay sapat na. Pero narito ang isang katotohanan. Ang pag-upo sa isang silya at pagtaas ng iyong mga sakong o ang tinatawag nating seated calf raises ay maaaring maging susi para makaiwas ka sa ospital. Bakit ko nasabi ito? Dahil ang iyong mga binti ay may itinatagong sekreto. Sa medisina, tinatawag namin ang iyong mga kalamnan sa binti, lalo na ang gastrocnemius at soleus, bilang iyong pangalawang puso o second heart. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Ang iyong puso sa dibdib ay napakalakas, pero kailangan nito ng tulong. Kapag nakaupo ka ng matagal, nanonood ng TV o nagbabasa ng dyaryo, ang dugo sa iyong mga paa ay kailangang lumaban sa grabidad para makabalik sa itaas. Ito ang core reason kung bakit delikado ang pagtanda. Habang nagkakaedad tayo, humihina ang mga balbula sa ating mga ugat. Nawawala ng elastisidad ang mga ito. Dahil dito, naiipon ang dugo sa ibaba. Ito ang tinatawag nating blood pooling. At dito na nagsisimula ang mga sintomas na pamilyar sa iyo. Naramdaman mo na ba ito? 4:00 ng hapon at pakiramdam mo ay parang gawa sa tingga ang iyong mga binti. Mabigat. Masakit. Pagtingin mo sa iyong mga bukong-bukong or ankles, namamaga na ang mga ito. Ang tawag natin dito ay manas. Maraming seniors ang nag-aakala na ito ay normal na bahagi lang ng pagtanda. Sinasabi nila sa akin, "Doc, matanda na kasi ako eh." Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi ito dapat maging normal at mas lalong hindi ito ligtas. Ang pamamaga ay senyales na hindi gumagana ng maayos ang iyong pangalawang puso. At kung hahayaan mo lang na maipon ang dugo diyan, tumataas ang panganib mo sa pagkakaroon ng varicose veins, at ang pinakanakakatakot sa lahat, ang deep vein thrombosis o mga namuong dugo na pwedeng pumunta sa baga. Naalala ko tuloy si Mrs. Elena. Siya ay isa sa mga pasyente ko na 72 taong gulang. Mahilig siyang manahi at mag-crochet para sa kanyang mga apo. Dahil dito, nakaupo siya ng 3 hanggang 4 na oras araw-araw. Dumating siya sa akin na umiiyak dahil sa sobrang bigat ng kanyang mga binti at takot na baka hindi na siya makalakad ng maayos. Ang sabi ko sa kanya, "Elena, kailangan nating gisingin ang iyong pangalawang puso." Hindi ko siya niresetahan ng mamahaling gamot. Ibinigay ko sa kanya ang ehersisyong ito. At hindi lang ito kwento-kwento. Ang siyensya ay nasa panig natin. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Applied Physiology noong 2021 ang sumuri sa mga seniors na may problema sa sirkulasyon. Ang kalahati ay gumawa ng seated calf raises. Ang resulta? Pagkatapos ng 12 linggo, nagpakita sila ng 41% pagbuti sa daloy ng dugo pabalik sa puso. 41%. Isipin mo iyon. Halos kalahati ng problema ay nawala dahil lang sa simpleng paggalaw habang nakaupo. Kaya ngayon, itigil muna natin ang anumang ginagawa mo. Gusto kong subukan mo ito kasama ko. Ito ang solusyon para mabawi mo ang kagaanan ng iyong mga hakbang. Umupo ka sa isang matibay na silya. Siguraduhin na ang iyong mga paa ay lapat na lapat sa sahig. Ang iyong mga tuhod ay dapat nakabalekko sa anggulong 90 grados. Ngayon, idiin mo ang unahan ng iyong mga paa sa sahig at iangat ang iyong mga sakong ng mataas. Ito ang sekreto. Huwag mong ibababa agad. Pigilan mo ito sa itaas ng 2 buong segundo. 1, 2. Damhin mo ang pagpisil sa likod ng iyong binti. Iyan ang iyong pangalawang puso na nagbobomba ng dugo pabalik sa iyong dibdib.
Pagkatapos, at ito ang pinakamahalaga, ibaba mo ang iyong sakong ng dahan-dahan. Bilang tayo. 1, 2, 3. Ang mabagal na pagbaba na ito ay lumilikha ng eccentric contraction na mas epektibo sa pagpapalakas ng kalamnan kaysa sa pag-angat lang. Gawin mo ito ng 15 beses bawat set. Kung nagsisimula ka pa lang, sapat na iyon. Pero kapag naging madali na, pwede kang maglagay ng makapal na libro sa iyong hita para bumigat ng konti. Si Mrs. Elena? Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik siya sa klinika ko na may ngiti. Wala na ang manas. Magaan na ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Sabi niya, "Doc, parang bumata ako ng 10 taon. Kaya ang hamon ko sa iyo ay simple lang. Gawin ito tuwing umaga habang nagkakape at tuwing gabi habang nanonood ng balita. Huwag hayaang ang pagupo ang pumatay sa iyong kalayaan. Gamitin ang silyang iyan para palakasin ang iyong sarili." Bago tayo lumipat sa susunod na ehersisyo, gusto kong malaman kung sino sa inyo ang nakakaramdam ng bigat sa binti na inilarawan ko. I-comment ang salitang flow sa ibaba kung madalas mong maramdaman na namamanas o mabigat ang iyong mga binti pagkatapos ng mahabang araw. Ipinapakita nito na handa ka ng paganahin muli ang iyong pangalawang puso. Ika-4 na ehersisyo, seated knee extensions. Ngayon, aatakehin natin ang muscle na nagdedetermina kung gaano ka ka-independent. Ang iyong kakayahang tumayo ng walang tulong. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang natatakot sa hagdanan. Ito rin ang muscle na kailangan mo para makatayo ka sa inidoro o makababa sa sasakyan nang hindi ka naghahanap ng pader o humihingi ng tulong. Ang muscle na tinutukoy ko ay ang quadriceps, ang malalaking kalamnan sa harapan ng iyong hita. Sa aming pananaw, ang quads ay ang shock absorbers o preno ng iyong katawan. Ito ang pumipigil sa pagbagsak mo at nagpapatatag sa iyong tuhod sa bawat hakbang. Ngunit habang tumatanda tayo, mabilis itong humina kaysa sa halos anumang iba pang grupo ng kalamnan. Bakit ito nagiging ganoon? Ang ating mga katawan ay mahusay sa pag-aalis ng mga bagay na hindi ginagamit. Kung naglalakad ka lang sa patag na semento, ang iyong quads ay halos hindi gumagana. Hindi mo sila pinapahirapan ng sapat, kaya't ang katawan mo ay nagdedesisyon. Hindi ko na kailangan ang sobrang lakas na ito, at ito ay unti-unting lumiit. Ang paghina na ito ay nagiging toxic sa iyong kalayaan. Ito ang core why, hindi sapat ang resistance na binibigay ng simpleng paglalakad para labanan ang pag-urong ng muscle na ito. Nakarating sa aking atensyon bilang isang doktor ang mga ulat ng mga pasyente na may mga sumusunod na sintomas. Sumasakit ang tuhod tuwing bumababa ng hagdan o biglang nanginginig ang binti kapag tumatayo mula sa silya. Ang mga sintomas na ito ay nagmumula sa paghina ng quads. Ang muscle na ito ay hindi na kayang protektahan ang iyong kasukasuan. Dito na pumapasok ang siyensya upang magbigay ng babala at solusyon. Isang pag-aaral mula sa University of Vermont noong 2020 ay nagpakita na ang mga seniors na hindi nagbibigay ng tamang ehersisyo sa kanilang mga binti ay nawawala ng average na 16% ng muscle mass sa hita sa loob ng 5 taon. Sa kabilang banda, ang grupong gumawa ng seated knee extensions ng 3 beses sa isang linggo ay nag-gain pa ng 4% ng muscle. Ibig sabihin, nagkaroon ng 20% pagkakaiba sa resulta. Hindi mo lang pinipigilan ang paghina, nagpapalakas ka pa. Kaya kailangan nating ibalik ang lakas na ito. Ito ang construction action na kailangan mong gawin ngayon. Bago tayo magsimula, gusto kong banggitin ang virole ng tamang nutrisyon. Ang iyong mga kalamnan ay nangangailangan ng pagkain, hindi lang ng ehersisyo. Siguraduhin na kumakain ka ng sapat na protina, mula man sa isda, manok o beans, para may magamit ang iyong quads sa pagpapalaki. Ang ehersisyo ay ang senyales, pero ang pagkain ang gasolina. Paano gawin ito ng tama? Umupo ka ng tuwid sa iyong silya, lapat ang likod sa sandalan. Hawakan mo ang gilid ng upuan para hindi ka magalaw. Ngayon, ituwid mo ang isang paa sa harapan mo hanggang sa malak ang iyong tuhod.
Ituro ang iyong mga daliri sa paa patungo sa kisame. At ito ang sikreto. Huwag mo lang basta iwanan diyan. Gusto ko, isqueeze mo ang hita mo ng buong lakas. Parang gusto mong lumabas ang muscle mo. Pigilan mo ng 3 buong segundo. Tama mo ba ang init? Iyan ang muscle fibers na nagtatrabaho. Ngayon, ibaba mo ang iyong paa ng sobrang bagal. Bilangin mo hanggang 4 na segundo. Ang mabagal na pagbaba na iyan ay nagpapalakas ng iyong muscle ng doble. Ulitin ito ng 12 beses bawat binti. Gumawa ka ng 3 set. Naalala ko si Mr. Henry, isang tapat na walker. Noong una, hindi niya magawa ang ehersisyong ito ng maayos. Pero pagkatapos ng 1 buwan, hindi na niya kailangan humawak sa railing sa hagdanan niya. Ang sabi niya, "Doktor, ang pakiramdam ko ay parang binigyan ako ng bagong tuhod." Ito ang functional strength na hinahanap natin. Hindi mo kailangang magsuot ng mabigat na weight. Ang gravity lang at ang iyong sariling binti ay sapat na. Kapag naging madali na, pwede kang maglagay ng ankle weights na 2 pounds para mas mahirapan. Gawin ito. Palakasin ang iyong preno. Hindi ka lang magiging matibay, mapoprotektahan mo pa ang iyong mga tuhod mula sa pananakit. Kung handa ka nang umakyat sa hagdan ng walang pag-aalinlangan, strong sa ibaba. Ipakita mo sa akin na kaya mo pang maging malakas. 3 ehersisyo, seated hip marches. Ngayon, aatakihin natin ang isa sa pinakamalaking takot natin habang tumatanda, ang matumba. Marahil nakita mo na ito o baka nararanasan mo na rin ang pagbabago sa paglalakad. Hindi ka na humahakbang ng buo, nagiging the shuffle ito. Parang naglilimas ka ng paa sa sahig. Ito ang dahilan kung bakit minsan natitisod ka sa mga bagay na wala namang dapat ikatisod. Isang maliit na tupi sa carpet o ang gilid ng curb. Ang problema ay nasa iyong hip flexors, ang mga kalamnan sa unahan ng iyong balakang na responsable sa pag-angat ng iyong hita patungo sa iyong dibdib sa bawat hakbang. Kapag humina ang mga ito, hindi mo na maiangat ang iyong paa ng sapat upang makaiwas sa maliliit na sagabal. Ang resulta, isang aksidente. Ito ang core Y. Ang paglalakad ay hindi nagtuturo sa iyong hip flexors na mag-angkat ng hita ng mataas laban sa grabidad. Bilang isang doktor, ito ang pinakakinatatakutan ko para sa aking mga pasyente. Ang mga sintomas ay hindi lang maliliit na pagkadulas, maaari itong maging seryosong trahedya. Ayon sa CDC, isa sa 4 na matatanda, over 65, ay natutumba taon-taon. At ang hip fracture, ang pagkabali ng balakang, ay hindi lamang sakit. Maaari itong maging sanhi ng paghina ng kalusugan. At nakakalungkot, 30% ng seniors na nabalian ng balakang ay namamatay sa loob ng 1 taon. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong gawin ang ehersisyong ito. Kailangan nating pigilan ang pagbagsak bago pa ito mangyari. Ang Mayo Clinic ay naglabas ng landmark na pag-aaral noong 2022. Ang paghina ng hip flexor, ayon sa kanila, ang pinakatumpak na tagapagpahiwatig ng panganib na matumba. Ang mga pasyenteng may pinakamahihina na hip flexors ay 4 na beses na mas malamang na matumba. 4 na beses, hindi ito dapat balewalain. Kaya, ngayon, gawin natin ang corrective action. Naalala ko si Mrs. Betty. Siya ay 68 at huminto na siya sa pamimili ng mag-isa dahil takot siyang matumba sa mga hagdan. Ang sabi niya, "Doc, pakiramdam ko hindi ko na mapagkakatiwalaan ang mga paa ko." Ang ginawa namin ay sinimulan namin ang seated hip marches. Paano gawin ito ng tama? Umupo ka sa unahan ng iyong matibay na silya. Huwag kang sumandal. Kailangan mong panatilihing tuwid ang iyong likod at bahagyang nakakontra ang iyong core. Ngayon, dahan-dahan, iangat ang iyong kanang tuhod patungo sa iyong dibdib. Angat ng mataas hanggat kaya mo. Makikita mong umaangat ang iyong paa sa sahig. Pigilan mo ito sa itaas ng 2 buong segundo. Dapat maramdaman mo ang pagtatrabaho ng kalamnan sa unahan ng iyong balakang. Dahan-dahan mo itong ibaba at ulitin sa kaliwang binti. Ginagaya ng ehersisyong ito ang paglalakad, ngunit pinipilit nito ang iyong mga hip flexors na magtrabaho ng mas mabigat. Ginagawa mo itong mas malakas.
Pagkatapos ng 3 linggo lang, si Mrs. Betty ay bumalik na sa grocery, naglalakad ng may tiwala. Sabi niya, "Hindi na ako nagsha-shuffle, Doc. Naghahakbang na ako." Iyan ang kapangyarihan ng functional strength. Gawin mo ito ng 20 beses, alternating legs. Magpahinga ka ng 1 minuto at ulitin mo ng 3 set. Kung gusto mong pahirapan pa, subukang pigilan ang hita mo sa itaas ng 5 segundo. Kung handa ka nang bawiin ang iyong tiwala at ayaw mo nang mag-shuffle pa, i-comment ang salitang March sa ibaba. Ipakita mo sa akin na kaya mo pang humakbang ng may lakas. Ikalawang ehersisyo, seated rows gamit ang resistance band. Ngayon, pag-uusapan natin ang ehersisyong tinatawag kong posture protector. Ito ay napakahalaga dahil ang mga gawaing ginagawa natin araw-araw, tulad ng pagbubukas ng pinto, pagbubuhat ng grocery, o simpleng pagyakap sa mga mahal sa buhay, ay nangangailangan ng lakas sa paghila, pulling strength. Pero ito ang problema. Kapag tumatanda tayo, karamihan sa atin ay nagiging pamilyar sa tinatawag naming the hunch. Alam mo ba iyan? Ang pagkakanguso ng balikat, ang pagkurba ng itaas na bahagi ng likod, ang pakiramdam na parang hinahatak ka ng grabidad pasulong. Kung titingnan mo ang sarili mo sa salamin, baka napansin mo na parang umikli ka ng 1 pulgada o 2 pulgada at sumasakit ang leeg mo dahil parang lumalabas na ang ulo mo sa linya. Ito ay hindi lang tungkol sa hitsura. Ang hukot na postura ay nagiging toxic sa iyong kalusugan. Kapag humina ang mga kalamnan sa likod mo, ang tinatawag naming posterior chain, nananalo ang grabidad. Hinihila nito ang iyong mga balikat pasulong na nagre-resulta sa kyphosis o ang pagkakuba. Ang core Y nito ay nakakaapekto sa lahat. Una, naiipit nito ang iyong baga. Nagiging mas mahirap huminga. Madali kang mapagod. Pangalawa, nililipat nito ang iyong sentro ng balanse pasulong. Kaya, kahit hindi mo namamalayan, mas madali kang matumba dahil hindi natuwid ang iyong spine. Pangatlo, nagdudulot ito ng talamak na pananakit ng leeg at balikat. Bakit? Dahil ang iyong ulo ay nakausli na at ang mga maliliit na kalamnan sa likod ng leeg mo ay pilit na binubuhat ang bigat ng ulo mo na parang isang 10-pound bowling ball sa buong araw. At dito tayo bumabalik sa malaking pagkakamali, ang paglalakad. Ang paglalakad ay isang forward movement, isang pushing motion. Sa paglalakad, ang iyong mga braso ay passive lang, nag-i-swing lang sa gilid mo. Walang paghila, walang resistance. Kaya kahit gumagawa ka ng 10,000 steps araw-araw, ang mga muscle mo sa likod ay nagugutom sa resistance. Kailangan nating bigyan ng constructive action ang ating likod. Isang pag-aaral noong 2021 mula sa American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation ang nagbigay sa atin ng scientific proof. Sinundan nila ang mga seniors sa loob ng 6 na buwan. Ang isang grupo ay naglalakad lang. Ang isa naman ay gumawa ng seated rowing exercises gamit ang resistance band. Sa huli, ang rowing group ay nagpakita ng average na pagbuti na 8 degrees sa spinal posture. Ang walking group, walang pagbabago. At higit pa rito, ang rowing group ay nagulat ng 63% mas kaunting sakit sa itaas na likod at leeg. Napakalaking benepisyo nito para sa kalidad ng iyong buhay. Kaya, ito ang solusyon. Ito ang aking inirerekomenda sa bawat pasyente, lalo na doon sa mga gumagaling mula sa operasyon sa spine. Paano gawin ito ng tama? Kailangan mo ng resistance band. Ito ang pinakamahusay na kasangkapan para sa mga seniors. Mura at napakalambot sa iyong mga joints, pero napakabisa sa pagbuo ng lakas. Umupo ka sa iyong matibay na silya. Lapat ang iyong mga paa sa sahig, bahagyang nakahiwalay. I-loop ang resistance band sa ilalim ng talampakan mo at hawakan mo ang magkabilang dulo sa bawat kamay. Umupo ka ng tuwid, panatilihing bahagyang nakaunat ang iyong mga braso pasulong. Ngayon, hilahin mo ang iyong mga siko pabalik. Isipin mo na sinusubukan mong pisilin ang isang lapis sa pagitan ng iyong mga balikat. I-squeeze ng buong buo. Pigilan mo ang pagpisil na iyon ng 2 buong segundo.
Talagang focus ka sa muscles na nasa pagitan ng iyong shoulder blades. Pagkatapos, dahan-dahan kang mag-release at i-extend ang iyong mga braso pabalik. Huwag mong hayaang biglang bumalik ang band. Kontrolado mo ang pagbalik. Gawin mo ito ng 15 repetitions bawat set at kumpletuhin mo ang 3 set. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Mr. Leo. Isang retired driver. Pagkatapos ng 60, nagsimula siyang magkaroon ng malubhang sakit sa likod. Sabi niya sa akin, "Doc, parang ang bigat ng buong likod ko." Sa loob lamang ng 1 buwan ng paggawa ng seated rows, hindi lang nawala ang sakit niya, pero naramdaman niya na muli siyang tumangkad. Ang kanyang mga anak ay nagtanong, "Papa, nagpapalakas ka ba ulit?" Ito ang pakiramdam ng empowerment. Kaya mo itong gawin. Kung ang pag-iihersisyo ay hindi nagbigay ng lakas sa iyong likod, hindi ito ang tamang ehersisyo. Ang V-roll ng resistance band ay simple. Nagbibigay ito ng support structure na kailangan ng iyong spine. Ang malakas na kalamnan sa likod ay parang mga guy wires sa isang tent na nagtutuwid sa iyong vertebral column. Huwag mong hayaang manalo ang grabidad. Bawiin mo ang iyong tindig. Bawiin mo ang iyong taas. Kung gusto mong tumayo ng tuwid at walang sakit, i-comment ang salitang posture sa ibaba. Ipakita mo sa akin na handa kang ayusin ang iyong likod. Unang ehersisyo, sit to stand squats. Narito na tayo sa pinakamahalagang ehersisyo. Ito ang aking number 1. Kung may isang bagay lang na gagawin mo araw-araw para sa iyong kalayaan, ito na iyon. Ang tinatawag namin ay sit to stand squats. Hindi lang ito simpleng ehersisyo. Ito ay isang longevity test. Bakit ko nasabi iyan? Dahil ito ang pinakapangunahing paggalaw na ginagawa mo dosenang beses sa isang araw. Pagbangon mula sa kama, pagtayo mula sa upuan, paglabas mula sa kotse o simpleng paggamit ng banyo. Ang paggalaw na ito ang naghihiwalay sa pagitan ng pagiging independent at dependent. Ang kawalan ng kakayahan na gawin ito nang walang tulong ay nagiging toxic sa iyong buhay. May isang sikat na pag-aaral na inilabas sa European Journal of Preventive Cardiology. Sinundan nila ang higit sa 2,000 matatanda. Ang mga hindi nakatayo mula sa upuan nang walang tulong ng kanilang mga kamay ay 5 hanggang 6 na beses na mas mataas ang tsansa na mamatay sa loob ng 6 na taong pag-aaral. 5 hanggang 6 na beses, hindi ito banta. Ito ay isang paalala. Kailangan nating panatilihin ang kakayahang ito. Ang core why kung bakit napakahalaga ng sit to stand ay simple. Ito ang total body force exercise para sa ibabang bahagi ng katawan. Pinapatakbo nito ang lahat ng malalaking grupo ng kalamnan ng sabay-sabay. Ang iyong quads para ituwid ang tuhod, ang iyong glutes para i-extend ang balakang, ang iyong calves para mag-stabilize, at ang iyong core para panatilihin ang balanse. Walang ibang ehersisyo na nagbibigay ng ganitong komprehensibong benepisyo. Ang mga sintomas ng paghina ay hindi mo na kailangan hanapin. Naranasan mo na ba? Pumunta ka sa isang mababang sofa at kailangan mo nang umikot at itulak ang iyong sarili gamit ang iyong mga kamay para lang makatayo. O kaya, kailangan mong gumawa ng ilang false starts bago ka tuluyang makatayo. Iyan ang senyales. Ipinapakita nito na humihina na ang iyong functional strength. Ngunit ang ehersisyong ito ay hindi lang tungkol sa muscle. Ito ay tungkol sa buto. Ang bending mechanism. Ang pagtayo mula sa upuan ay nagbibigay ng mechanical stress sa iyong mga buto, lalo na sa iyong balakang at femur. Sa edad natin, ang bone density ay natural na bumababa, ngunit ang stress na ito ay nagpapadala ng signal sa iyong mga buto. Kailangan mong maging malakas. Dito na pumapasok ang scientific proof na binanggit ko kanina. Ang pag-aaral mula sa University of Missouri ay nagpakita na ang mga seniors na gumawa ng sit-to-stand squats ng 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng kahangahangang pagtaas na 19% sa bone density sa kanilang mga balakang. 19%. Unang ehersisyo, sit-to-stand squats. Narito na tayo sa pinakamahalagang ehersisyo. Ito ang aking number 1. Kung may isang bagay lang na gagawin mo araw-araw para sa iyong kalayaan,
Ito na iyon. Ang tinatawag namin ay sit-to-stand squats. Hindi lang ito simpleng ehersisyo. Ito ay isang longevity test. Bakit ko nasabi iyan? Dahil ito ang pinakapangunahing paggalaw na ginagawa mo dosenang beses sa isang araw. Pagbangon mula sa kama, pagtayo mula sa upuan, paglabas mula sa kotse o simpleng paggamit ng banyo. Ang paggalaw na ito ang naghihiwalay sa pagitan ng pagiging independent at dependent. Ang kawalan ng kakayahan na gawin ito nang walang tulong ay nagiging toxic sa iyong buhay. May isang sikat na pag-aaral na inilabas sa European Journal of Preventive Cardiology. Sinundan nila ang higit sa 2,000 matatanda. Ang mga hindi nakatayo mula sa upuan nang walang tulong ng kanilang mga kamay ay 5 hanggang 6 na beses na mas mataas ang tsansa na mamatay sa loob ng 6 na taong pag-aaral. 5 hanggang 6 na beses. Hindi ito banta. Ito ay isang paalala. Kailangan nating panatilihin ang kakayahang ito. Ang core why kung bakit napakahalaga ng sit-to-stand ay simple. Ito ang total body force exercise para sa ibabang bahagi ng katawan. Pinapatakbo nito ang lahat ng malalaking grupo ng kalamnan ng sabay-sabay. Ang iyong quads para ituwid ang tuhod, ang iyong glutes para i-extend ang balakang, ang iyong calves para mag-stabilize, at ang iyong core para panatilihin ang balanse. Walang ibang ehersisyo na nagbibigay ng ganitong komprehensibong benepisyo. Ang mga sintomas ng paghina ay hindi mo na kailangan hanapin. Naranasan mo na ba? Pumunta ka sa isang mababang sofa at kailangan mo nang umikot at itulak ang iyong sarili gamit ang iyong mga kamay para lang makatayo. O kaya, kailangan mong gumawa ng ilang false starts bago ka tuluyang makatayo. Iyan ang senyales. Ipinapakita nito na humihina na ang iyong functional strength. Ngunit ang ehersisyong ito ay hindi lang tungkol sa muscle. Ito ay tungkol sa buto. Ang bending mechanism. Ang pagtayo mula sa upuan ay nagbibigay ng mechanical stress sa iyong mga buto, lalo na sa iyong balakang at femur. Sa edad natin, ang bone density ay natural na bumababa, ngunit ang stress na ito ay nagpapadala ng signal sa iyong mga buto. Kailangan mong maging malakas. Dito na pumapasok ang scientific proof na binanggit ko kanina. Ang pag-aaral mula sa University of Missouri ay nagpakita na ang mga seniors na gumawa ng sit-to-stand squats ng 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng kahangahangang pagtaas na 19% sa bone density sa kanilang mga balakang. 19%. Kung sakaling matumba ka, ang matibay na buto ay ang pagkakaiba sa pagitan ng isang simpleng pasa at isang nakamamatay na bali. Kaya, ang mga orthopedic surgeons ngayon ay nirereseta ang ehersisyong ito bilang preventive medicine. Ang role nito ay upang palakasin ang iyong mga buto bago mo kailanganin ang isang joint replacement. Kaya, ito ang ating constructive action. Walang pag-aalinlangan. Ito ang dapat mong gawin. Paano gawin ito ng tama? Umupo ka sa iyong silya, lapat ang mga paa sa sahig, bahagyang mas malawak kaysa sa iyong balakang. Kailangan mong pigilan ang iyong sarili sa pandaraya. Kaya, krus ang iyong mga braso sa iyong dibdib. Walang tulong ang kamay, bahagyang sumandal pasulong at itulak ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga sakong, heels. Tumayo ka ng buong buo, tuwid ang tuhod, tuwid ang balakang, huminto ka sa itaas ng 1 segundo. Ngayon, ang sikreto, ang pagbaba. Ibaba mo ang iyong sarili ng sobrang bagal. Bilangin mo hanggang 4 na segundo habang dahan-dahan kang nauupo. Dapat ay hinahawakan mo lang ang upuan ng iyong puwit at hindi ka nagpapahinga. Kung basta ka na lang bumagsak sa upuan, nawawala ang kalahati ng benepisyo. Ang mabagal na pagbaba na iyan ang nagpapalakas sa iyo. Gawin mo ito ng 10 repetitions kung nagsisimula ka pa lang. Pagkatapos, magtrabaho ka hanggang sa 3 set ng 15 repetitions. Naalala mo ba ang pasyente kong si George mula sa intro? Siya ay naglalakad, pero hindi niya magawa ang exercise na ito ng maayos. Matapos niyang simulan ito, sinabi niya sa akin na hindi lang ang pagtayo ang naging madali, kundi maging ang pag-akyat sa hagdan. Ang kanyang pangkalahatang lakas ay tumaas ng husto. Kapag naging madali na ang 15 reps, maaari kang magdagdag ng bigat.
Hawakan mo ang isang galon ng tubig o isang 10-pound kettlebell sa iyong dibdib. Gawin mo ito every other day. Sa loob ng 4 na linggo, makikita mo na ang mga gawain na dating mahirap ay magiging madali na. Iyan ang ibig sabihin ng independence. Wala nang pag-aalinlangan, ngayon na ang oras. Tandaan si George? Ngayon, hindi na siya nag-aalala sa pagtayo. Napatunayan ng siyensya, ang paglalakad ay hindi sapat para sa kalayaan. Kailangan natin ng targeted strength. Kaya, aling ehersisyo ang sisimulan mo ngayon? I-comment ang iyong pangako sa ibaba. I-like at mag-subscribe para sumali sa aming komunidad. Salamat sa panonood. Manatiling malakas.